Madilim na ang langit nang makarating Sir Marco sa baryong iyon. Tahimik, halos walang tao. Parang iniwan na ng mundo. "Dito ka titira?" tanong ng tricycle driver. Halatang nag-aalangan. "Oo, dito raw yung pinapaupahan eh," sagot ni Marco habang nakatitig sa lumang bahay sa dulo ng kalsada. Hindi sumagot ang driver. Sa halip, mabilis siyang umalis, parang may iniiwasan. Napansin iyon ni Marco, pero binaliwala niya. Kailangan niya ng murang matitirhan. At ayon sa nakausap niya, halos wala na raw gustong umupa sa bahay na iyon. Kaya sobrang baba ng renta. Pagpasok niya sa loob, agad niyang naamoy ang lumang kahoy at alikabok. May mga gamit pa rin. Lumang mesa, upuan, at isang malaking salamin sa sala. "May naiwan pa pala?" bulong niya. Walang caretaker, walang may-ari. Parang iniwan na lang talaga. Pero okay lang, mas matipid. Unang gabi, habang nakahiga si Marco, parang may kumakatok. Napaupo siya. "Hello?" tawag niya. Walang sumagot. Lumapit siya sa pinto. Binuksan. Wala. Walang tao. Tanging hangin lang ang sumalubong sa kanya. "Imagination lang?" sabi niya sa sarili. Pero nang isara niya ang pinto, may kumatok. Galing naman sa likod niya. Dahan-dahan siyang napalingon. Sa dingding. Parang may kumakatok. Mula sa loob. Kinabukasan, pumunta siya sa tindahan sa kanto. "Ate, matagal na bang walang nakatira doon sa bahay?" tanong niya. Tumahimik ang tindera. "Bakit mo natanong?" "May narinig kasi ako kagabi." Napalunok ang tindera. "Hindi ka ba sinabihan?" "Sinabihan ng ano?" Hindi agad sumagot ang babae. "Dati, may nakatira dyan. Isang pamilya. 3 sila." "Anong nangyari?" "Hindi na sila nakita." Nanlamig ang pakiramdam ni Marco. Bigla na lang silang nawala. Pero may mga kapitbahay na nagsasabing may naririnig pa rin daw sa loob ng bahay. Hindi naniwala si Marco. Hanggang sumapit ang ikalawang gabi. May kumatok. Mas malakas na ngayon. Hindi na siya natakot. Nainis na siya. "Kung sino ka man, tumigil ka na,"
Sigaw niya. Tumigil. Tahimik. Napabuntong hininga siya. Pero maya-maya, may kumatok na naman. Sunod-sunod. Mabilis. Galit. Parang may gustong lumabas. Biglang nagbukas ang ilaw sa sala. Mag-isa. Wala siyang hinawakan. Dahan-dahan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. At doon niya nakita yung salamin. May bakas ng kamay mula sa loob. Parang may taong nakapaloob at pilit lumalabas. Hindi na siya nakatulog. Kinabukasan, nagpasya siyang umalis na. Pero habang nag-iimpake siya, may narinig siyang boses. Mahina. Pabulong. Huwag kang umalis. Napatigil siya. Hello? Walang sumagot. Pero narinig niya ulit. Mas malinaw na. Huwag mo kaming iwan. Sinundan niya ang boses. Papunta sa sala. Sa salamin. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita. Hindi na ang sarili niya ang refleksyon, kundi isang babae, maputla, dugo ang mata, nakatitig sa kanya. Napaatras siya, pero hindi siya nakatakbo. Parang may pumipigil sa kanya. Biglang gumalaw ang babae sa salamin. Dumikit ang mukha nito sa glass. At bumuka ang bibig. Sobrang laki. Hindi normal. At sumigaw. Pero walang tunog. Biglang nagdilim ang paligid. At nang magliwanag ulit, wala na si Marco sa sala. Nasa loob na siya ng salamin. Sumisigaw. Kumakatok. Pero wala nang nakakarinig. Sa labas, may bagong umuupa. Isang babae. Pagpasok niya sa bahay, napansin niya ang salamin. Ang ganda nito ah, sabi niya. Lumapit siya at doon niya nakita isang lalaking kumakatok mula sa loob, humihingi ng tulong. Ngumiti ang babae sa likod niya. Hindi niya napansin. Dahan-dahan itong lumapit hanggang sa tumapat sa likod niya sa salamin. Pero wala itong refleksyon. At bumulong.